Magandang gabi, mga kaibigan. Tinatampok na naman po natin si Pagong sa kwento natin ngayon. Pero ibang hayop po ang kanyang katunggali. Kung meron po kayong kwentong gusto kong itampok, huwag po kayong mag-atubiling magsabi sa comment section at susubukan ko siyang gawin. Kung ready na po kayong makinig, tayo na't pumikit, huminga ng malalim at samahan ninyo ako sa kwento ng Ang Kuneho at ang Pagong. Sa isang malawak at luntiang kagubatan, may isang kuneho na kilalang kilala sa buong komunidad. Hindi lamang dahil sa kanyang napakagandang balahibo, kundi higit sa lahat sa kanyang bilis. Si Kuneho, na may matalim na mata at mabilis na paa, ay laging nauungusan ang lahat ng hayop sa kagubatan. Wala ni isa mang hayop ang makakahabol sa kanya kapag siya ay dahil dito, naging sanhi siya ng inggit at pangarap ng marami. Kada araw, kung saan-saan naglalakad si Kuneho, at sa bawat hakbang niya ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang pinakamahalagang katangian, ang kanyang bilis. Wala nang ibang hayop na makakapantay sa kanya. Araw-araw ay lumalabas siya sa gitna ng kagubatan upang maghanap ng bagong paraan, upang ipakita ang kanyang husay sa pagtakbo. Walang patumanggang pagyayabang ang naging ugali ni Kuneho, at ang bawat hayop na kanyang nadaanan ay kinakailangang marinig ang kanyang mga pagyayabang. Pansin niyo ba, mga kaibigan? Wika ni Kuneho, isang araw sa isang pagtitipon ng mga hayop sa kagubatan. Wala nang ang makakahabol sa akin. Laging ako ang nananalo, kahit saan, kahit kailan. Ang bilis ko, siguradong iniwasan ng mga hayop si Kuneho, hindi dahil takot sila sa kanya, kundi dahil sa kanyang pagiging mayabang. Isang umaga, habang si Kuneho ay nagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng mabilis na pagtakbo sa mga landas ng kagubatan, muli niyang ipinalabas ang kanyang lakas. Sa bawat takbong ginawa niya, tila ang buong kagubatan ay nanginginig. Walang makakahabol sa akin, sigaw ni Kuneho habang tumatakbo sa kagubatan. Ano pang karera? Wala nang makakatalo sa akin. Walang isa, kahit ang mga hayop na mas mabilis kaysa sa kanya, tulad ng mga usa at mga ibon, ay hindi na makasabay kay Kuneho. Wala nang makakapigil sa kanya sa pagiging pinakamabilis na hayop dahil sa kanyang labis na kasiyahan at tuwa. Patuloy ang kanyang pagpapakita ng yabang sa harap ng lahat ng hayop. Isang araw, habang siya ay dumaan sa isang pook na puno ng mga puno at halaman, napansin niyang may isang maliit na grupo ng mga hayop na nagtipon. Ang mga usa, kuneho at mga ibon ay nag-uusap at tila nagmamasid sa isang puno na puno ng prutas. Habang si Kuneho ay nagpapakita ng kanyang bilis at nilalaktawan ang mga matataas na damo, nadinig niya ang pag-uusap ng isang mabangis na hayop na kilala sa pagiging matiyaga, ang pagong. Tahimik lang ang pagong sa ilalim ng lilim ng puno at hindi nakikialam sa ingay ni Kuneho. Matagal na siyang tahimik sa mga usapan ng mga hayop, ngunit isang araw, hindi na siya nakapagpigil. Alam mo, Kuneho,
Sabi ng pagong na may mahinhin ngunit matibay na tinig. Huwag mong gawing biro ang iyong bilis. Hindi palaging ang pinakamabilis ang siyang nagwawagi. Saan ba patungo ang iyong mga takbo? Wala ka bang natutunan mula sa mga magagandang aral ng pagiging matiyaga at masipag? Agad na napatingin si Kuneho sa pagong, sabay tawa ng malakas. Ha, masasabi ko lang pagong na ikaw pa. Ang bagal mo. Anong karera? Walang makakatalo sa akin. Wala nang iba pang sinabi si Kuneho. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang pagtakbo at lumingon sa mga hayop na nanonood sa paligid. Ngunit ang pagong, nasanay na sa mga saloobin ng iba at hindi nagmamadali, ay huminga ng malalim at tiningnan si Kuneho ng seryoso. Bakit hindi natin subukan, Kuneho? Kung sa tingin mo'y ikaw ang pinakamabilis, sigurado akong kaya mong talunin ako sa isang karera. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa mga hayop na nagmamasid. Walang makapaniwala sa sinabi ng pagong. Isang malakas na tawa ang sumunod mula kay Kuneho. Ano? Karera? Ako pa at ikaw pa, pagong? Hindi mo ba alam na wala kang laban sa akin? Wala nang hihigit pa sa bilis ko. Wala ka nang mahanap pang mabilis kaysa sa akin. Ngunit ang pagong hindi tinatablan ng takot upang iinsulto ay patuloy na nakangiti. Bakit hindi? Magkarera tayo. Kung ikaw ang pinakamabilis, madali mo lang akong matatalo. Pero kung sakali matututo tayo ng isang aral. Bumuntong hininga si Kuneho at nagsalita muli. Sige, pagong, kung gusto mo ng laban, makakakita ka ng karera sa akin. Wala nang makakatalo sa akin. Tumawa siya. Nagpatuloy sa pagtakbo at ang mga hayop sa paligid ay nanatiling tahimik, nag-aabang sa kung anong mangyayari sa karera. At doon, sa ilalim ng matayog na puno, nagtakda ng hamon ang pagong at ang Kuneho. Isang karera, ipinahayag ng mga hayop na magsisimula ang karera sa susunod na araw. At ang bawat isa ay magmamasid at magsusuporta sa kanilang paboritong kalahok. Habang ang mga hayop ay nag-uusap at nagplano, ang Kuneho ay patuloy na nagbubunyi sa kanyang tagumpay. Sigurado na siya na ang pinakamabilis. Wala sa kanyang isipan ang posibilidad na ang pagong ay mayroong ibang pamamaraan sa pagtakbo, isang pamamaraan ng tiyaga at pasensya na hindi nakikita sa bawat mabilis na hakbang ng Kuneho. Ngunit ang mga hayop na nakatambay sa paligid ay nakatingin sa isa't isa, nag-aalangan kung ano ang mangyayari. Alam nila na sa karerang ito ang karanasan ni Pagong sa kanyang araw-araw na lakad ay magiging hamon sa mismong bilis ng Kuneho. Sa araw ng hamon, ang lahat ng mga hayop sa kagubatan ay nagsama-sama upang masaksihan ang hindi kapani-paniwalang laban. Ang mga ibon ay nagtipon sa mga puno. Ang mga usa ay tumambay sa tabi ng mga damuhan at ang mga maliliit na hayop ay nagtakbuhan
upang makakuha ng magandang pwesto upang masaksihan ang karera. Ang buong kagubatan ay puno ng kasabikan at ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Kuneho at Pagong, ang dalawang kalahok sa karera. Samantalang si Kuneho ay hindi na makapaghintay na magsimula ang karera. Si Pagong ay tahimik lamang sa isang sulok, nagmumuni-muni. Hindi tulad ni Kuneho na puno ng sigla at lakas, ang Pagong ay tahimik at hindi ipinapakita ang anumang emosyon. Ang kanyang mga mata ay kalmado at puno ng pagtitiwala sa sarili. Bagamat siya ay mabagal at madalas tinutukso, si Pagong ay hindi nagmamadali. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang layunin ay hindi lamang makarating, kundi matutunan ang tunay na halaga ng tiyaga at pasensya. Habang si Kuneho ay abala sa pagpapakita ng kanyang bilis, ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang magtawanan at magkamayan. Sigurado na ako, Kuneho ang mananalo, wika ng isang usa. Walang makakatalo sa kanya. Ang ibang mga hayop ay nagsasang-ayon na tila hindi binibigyan ng pansin ang pagsasalita ng Pagong. Sila'y nagtatawanan at iniisip na isang biro lamang ang karera na ito. Ngunit si Pagong ay hindi nagmamadali. Hindi siya nakikiramdam sa tuwa ng iba ni sa mga biro ng mga hayop. Bago mag-umpisa ang karera, siya'y tahimik na nagdasal at humiling ng gabay upang magtagumpay hindi lang sa karerang ito, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Siya'y naniniwala na ang tunay na lakas ng isang hayop ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa tibay ng puso at kakayahang magtiyaga. Ang mga hayop ay tumahimik nang magsimula na ang pag-uusap ni Kuneho. Si Kuneho ay hindi na makapaghintay na marinig ang signal na magsimula ang karera. Siguraduhin niyong makikita ninyo kung gaano ako kabilis, wika ni Kuneho, sabay tumalon at nagkusa na umupo sa harap ng linya. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mabilis na paa at ang bilis ng kanyang katawan. Siguradong panalo siya. Handa na ba kayong lahat? Tanong ng isang matandang ibon na nagsilbing referee. Handa na, ang sigaw ni Kuneho, sabay tingin kay Pagong. Tignan mo, Pagong, isang mabilis na takbo lang at tapos na ang laban. Ngunit si Pagong, na tahimik lamang, ay dahan-dahang tumayo mula sa ilalim ng puno at nagsimulang maglakad patungo sa linya. Handa na rin ako, sagot ni Pagong na may mahinahong tinig. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang anumang takot o kaba. Habang naghahanda ang dalawang kalahok, ang mga hayop ay nag-uusap-usap pa. Tingnan niyo si Kuneho, sabi ng usa. Wala na siyang kalaban, hindi ba? Oo nga, napakabilis ni Kuneho. Siguradong walang makakatalo sa kanya, sagot naman ng ibon. Habang ang mga hayop ay nagbubunyi at nag-uusap, si Pagong ay patuloy na magkasalungat na tahimik at kalmado. Sa aking palagay, ang bulong ni Pagong sa sarili, hindi sa lahat ng pagkakataon ang pinakamabilis ay siyang nagwawagi. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng may tiwala sa sarili.
Ang susi sa tagumpay ay hindi ang bilis, kundi ang hindi pagsuko sa bawat hakbang. Makalipas ang ilang sandali, ang matandang ibon ay nagbigay ng senyales at nagsalita. Simula na, tumakbo na kayo. Sa mabilis na galaw ni Kuneho, agad siyang tumakbo at iniwan si Pagong. Ang mga hayop ay nagsimulang magpalakpakan at mag-cheer para kay Kuneho. Sigurado silang siya ang magwawagi. Habang ang bilis ng Kuneho ay nag-iiwan ng alikabok, si Pagong ay nagsimula ng dahan-dahang maglakad. Hindi nagmamadali. Alam ni Pagong na hindi siya kailangang magmadali, at sa bawat hakbang, ang kanyang konsentrasyon ay nakatuon lamang sa kanyang layunin, ang makarating sa finish line. Habang patuloy si Kuneho sa kanyang mabilis na pagtakbo, hindi siya nakatingin sa paligid. Isang mabilis na takbo lang at tiyak na siya ang unang makararating. Wala na, tapos na. Iniisip ni Kuneho habang tinatanaw ang malalayong bahagi ng kagubatan. Kung ako ang magtatagumpay, makikita nilang hindi lang mabilis, kundi matalino pa ako. Walang makakatalo sa akin. Ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang magpista sa bilis ni Kuneho. Pero si Pagong, habang patuloy na naglalakad ng mabagal at matiyaga, ay hindi alintana ang anumang panghihikayat o pagtawa sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng kalmado at alam niyang bawat hakbang na tinatahak ay nagdadala sa kanya patungo sa tagumpay. Habang tumatakbo si Kuneho, ramdam na ramdam niya ang hangin sa kanyang mukha at ang mabilis na pag-akyat ng kanyang katawan sa bawat hakbang. Ang kagubatan ay tila mabilis na dumadaan sa kanyang mga mata at ang mga hayop na nakatambay ay malayo na sa kanyang likuran. Sa bawat talon, ang kanyang paa ay parang hindi natitinag at ang lupa ay umaagos sa kanyang mabilis na pagtakbo. Wala na, tapos na ito, ang sabi ni Kuneho sa sarili habang patuloy na sumasabay ang kanyang mga mabilis na hakbang. Makikita nilang walang makakatalo sa akin. Sa unang ilang metro pa lang, ako na ang nangunguna. Kayang-kaya ko pa. Ang bilis niya ay tila isang pangako ng tagumpay na tiyak ay hindi magmamaliw. Habang patuloy siyang tumatakbo, ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang mag-ingay at magpalakpakan. Ang mga ibon ay pumapalakpak sa kanilang mga pakpak at ang mga usa ay hindi na napigilang magbigay ng sigaw ng kasiyahan. Wow! Wala nang makakatalo kay Kuneho, sigaw ng isang usa. Tingnan mo, hindi pa niyan pinapawisan. Ang mga hayop ay nagsimula ng magtawanan. Siguradong hindi na magtatagal at ang karera ay magiging isang biro na lamang. Samantalang ang mga hayop ay abala sa pag-cheer kay Kuneho, si Pagong ay hindi pa rin umaalis sa kanyang lugar. Bagamat malayo na ang Kuneho at patuloy na umaabot ang kanyang bilis, ang Pagong ay nagpatuloy lang sa kanyang mabagal ngunit matiyagang lakad. Isang hakbang, pagkatapos ng isang hakbang, wala siyang pakialam sa sigawan ng mga hayop ni sa pagmamadali ni Kuneho. Ang kanyang layunin ay makatawid sa finish line nang hindi minamadali. Ang mahalaga ay makalapit
at hindi mawala sa sarili. Wika ni Pagong sa sarili. Ang mga hayop ay nagsimula ng manghimasok sa mga pag-uusap. Mabilis nga si Kuneho, wika ng isang ibon. Sigurado, si Kuneho ang magwawagi. Sa likod ng lahat ng ingay at sigawan, patuloy na naglalakad si Pagong. Hindi alintana ang mga panunuya ni Kuneho at hindi rin niya pinansin ang mga hayop na nagsasabing imposibleng siya ay manalo. Pagtitiyaga lang ang iniisip ni Pagong. Basta magpatuloy lang sa hakbang. Sa bawat hakbang na tinatahak, ang tagumpay ay hindi malayo. Samantala, si Kuneho na malayo na sa start line ay patuloy na naghahari sa bawat daan. Nasa ganitong pag-iisip siya nang makita niyang ang kanyang katawan ay hindi pa rin napapagod. Tinutok niya ang kanyang mata sa malayong dulo ng kagubatan at minamalas ang paligid. Ang bilis ko. Sigurado akong sa unang ilang hakbang lang, tapos na ang laban. Sabi ni Kuneho sa sarili. Pwede akong magpahinga kahit saglit at siguradong mananalo pa rin ako. Habang patuloy ang kanyang mabilis na pagtakbo, ang mga ingay mula sa mga hayop na nakapaligid sa kanya ay nagsimula ng magbawas ng kanyang konsentrasyon. Sa isang mabilis na pagbaling sa paligid, napansin niyang walang ibang hayop ang kasunod niya. Siya na lamang ang mabilis at abot langit ang kanyang tuwa. Ito na ang pagkakataon ko, naisip ni Kuneho. Kung hindi ko na magtulungan pa, malamang ay tapos na ito bago ko pa marating ang finish line. Si Kuneho, na hindi na nakakapigil sa labis na kasiyahan, ay huminto saglit sa tabi ng isang puno. Pumunta siya sa isang lilim at nagpa siyang magpahinga. Isang sandali lang, wika ni Kuneho sa sarili. Tiyak naman na si Pagong ay malayo pa. Nagsimula siyang mag-relax at tumingin sa paligid. Ang malakas na hangin ay tila kumakalma sa kanya at ang mga mata niya ay nagsimulang maglaho ang sigla. Teka, bakit hindi ko muna magpahinga? Alam ko naman na malayo pa siya at wala nang makakahabol sa akin. Sa ganitong mga pag-iisip, si Kuneho ay humiga sa lilim ng puno at dahan-dahan niyang isinara ang mga mata. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal at tahimik. Maya-maya lang ay magigising din ako, naisip ni Kuneho. Pagkatapos, siguradong tapos na ang lahat. Hindi ko na kailangang magmadali. Habang si Kuneho ay natutulog ng mahimbing, si Pagong ay patuloy na naglalakad. Ang mga hayop ay nagsimulang magduda sa kanya. Ngunit siya ay hindi tinatablan ng anumang panghihikayat. Ang kanyang isip ay nakatutok sa kanyang layunin. Hindi ako titigil. Ang bawat hakbang ay patungo sa tagumpay. Ang sabi ni Pagong, bawat hakbang ay patuloy at ang kanyang mga paa ay sumasayad sa lupa. Kung ang iba ay mabibigo sa mabilis na takbo ng buhay, si Pagong ay hindi sumusuko. Habang si Kuneho ay abala sa pag-aalala ng tagumpay, si Pagong ay patuloy sa kanyang hindi nagmamadali na lakad habang ang buong kagubatan ay abala sa paghihintay. Ang karera ay nagsimula ng magbigay ng bagong sigla
at aliw sa mga hayop. Ang mga ibon ay abala sa paglipad mula sa isang puno patungo sa iba. Binabaybay ang himpapawid upang makita ang bawat detalye ng karera. Ang mga usa na mas mabilis tumakbo kaysa sa marami ay patuloy na nagmamasid at nag-uusap, tila nagpapalitan ng mga opinyon kung sino nga ba ang mananalo. Si Kuneho, walang duda, siya ang pinakamabilis sa lahat. Wika ng isang usa na may matalim na mata. Walang makakatalo sa kanya. Oo nga, sagot ng isa pang usa. Tingnan mo, hindi pa siya napapagod. Hindi ko maisip kung paano niya magagampanan ang lahat ng ito. Samantalang ang mga hayop ay nagtatalo kung sino ang mananalo. Si Pagong, sa kanyang simpleng pamamaraan, ay tahimik na naglalakad patungo sa finish line. Hindi siya tumigil sa paglalakad, hindi rin siya nagmadali. Ang bawat hakbang ay malalim, mabigat, at matiyaga. Bawat kilos niya ay tila may layunin. At sa kabila ng mga tawa at biro ng mga hayop, si Pagong ay nagsimula ng makaramdam ng kalinawan sa kanyang puso. Alam ko kung ano ang aking layunin, wika ni Pagong sa sarili. Wala akong pakialam kung anong iniisip ng iba. Ang mahalaga ay hindi ko tinatapos ang laban ng minamadali, kundi tapusin ko ito sa tamang paraan. Samantala, si Kuneho na nakahiga sa ilalim ng puno ay patuloy na natutulog ng mahimbing. Ang mga mata niya ay sarado at ang kanyang katawan ay hindi na nararamdaman ang pagod mula sa mabilis na takbo na ginawa niya kanina. Siya'y tahimik at kalmado, naniniwala na wala nang makakatalo sa kanya. Maya-maya lang ang iniisip ni Kuneho, gigising din ako at makikita ko na tapos na ang lahat. Hindi ko kailangan magmadali. Sigurado akong mananalo pa rin ako. Hindi nagtagal. Ang malalakas na sigaw mula sa mga hayop ay nagsimulang mag-ibang anyo. Tila ang mga hayop na nagsisilibot sa paligid ng kalsada ng karera ay nagsimulang magtawanan. Ang kanilang mga boses ay umaabot sa tuktok ng mga puno at ang ilang hayop ay nagsimulang magtulungan upang suriin kung ano ang nangyayari sa karera. Si Pagong ay hindi pa rin tinatablan ng ingay o aliw na dulot ng kanyang mga kapwa hayop. Ang bawat hakbang na siya ay gumawa ay para bang isang pagtanggap na ang tagumpay ay nakabatay sa isang mahahabang paglalakbay. Hindi siya umaasa sa mabilis na takbo, kundi sa sarili niyang lakas na hindi umaasa sa tulong ng iba. Bawat hakbang, bawat yugtong nilalakad niya ay may layunin. Pati ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang magtaka. Bakit hindi pa natutulog si Kuneho? Tanong ng isang usa. Tila napakabagal ni Pagong, ngunit hindi siya tumitigil. Nagtanong-tanong ang mga hayop kung ano nga ba ang gagawin nila upang magbigay galak sa kanilang mga sarili. Sa tingin ko, wika ng isang ibon, baka naman ang karera ay hindi kasing dali na inaasahan ni Kuneho.
Ang mga hayop ay nagsimulang mag-isip kung paano makikita ang kahalagahan ng bawat hakbang. Kung ang bawat takbo ni Kuneho ay mabilis, ngunit walang patutunguhan sa kalaunan, si Pagong ay patuloy pa ring naglalakad. Tinitiyak na hindi siya titigil hanggang sa makarating siya sa dulo. Samantala, si Kuneho ay muling nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Ang araw ay mataas na at nararamdaman niyang may kulang sa paligid. Hala, anong oras na ba? Tanong ni Kuneho sa sarili. Bakit parang wala na akong naririnig na tunog ng karera? Dahil sa pagiging kampante, hindi agad napansin ni Kuneho ang kanyang pagkakamali. Wala na. Sigurado akong malayo pa ang finish line. Baka si Pagong natutulog pa, kaya ako pa rin ang mangunguna. Ang bulong ni Kuneho sa sarili. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang wala nang hayop sa kalsada. Ang mga ibon ay wala na. Ang mga usa ay nagkakaroon ng kanilang sariling usapan. At si Pagong na dati ay nasa likuran ay wala na. Ang pagtingin ni Kuneho sa kalsada ay nagsilbing wake-up call. Hala, si Pagong, hindi ko siya nakita. Nag-aalala si Kuneho. Baka si Pagong ay may tinatagong lihim at malapit na niyang tapusin ang karera. Nagmadali si Kuneho at tumayo mula sa lilim ng puno. Ang bawat hakbang ng kanyang mabilis na katawan ay tila isang pangako na muling mangunguna. Habang si Pagong sa kanyang simpleng mga hakbang ay patuloy na tinatahak ang landas ng tagumpay, si Kuneho ay patuloy na nagmamadali, hindi na malaman kung anong mangyayari sa pagtatapos ng laban. Habang si Kuneho ay nagmamadali na muling sumugod patungo sa karera, si Pagong ay patuloy na tahimik na naglalakad sa kanyang sariling tiyempo. Ang mga hayop na nanonood mula sa gilid ng kalsada ay nagsimula ng mag-iba ang kanilang pananaw. Ang dating sigurado at walang kaparehas na bilis ni Kuneho ay nagsimulang maging isang tanong sa kanilang isipan. Sa bawat hakbang ni Pagong, isang malalim na aral ang ipinapakita. Hindi laging ang pinakamabilis ang siyang mananalo. Ang mga ibon ay hindi na lamang nagmamasid, kundi nagsimula ring mag-obserba at magbigay ng mga komentaryo sa kanilang mga sarili. Ang lakas ng sigla ng Kuneho, wika ng isang ibon. Pero tingnan mo si Pagong, parang hindi siya napapagod. Bawat hakbang ay patuloy. Ngunit ang karamihan sa mga hayop ay hindi pa rin maiwasang magtawa. Wala na, sabi ng usa. Siguradong panalo na si Kuneho. Si Pagong, wala na, talo na siya. Ang bilis ni Kuneho. Saan ba naman siya hihinto? Ang mga hayop ay patuloy na nagtatawanan at tinitingnan si Pagong na patuloy na mabangis ang paglalakad. Ngunit hindi nila alam na si Pagong ay hindi pa nagsisimula at hindi rin siya titigil. Si Pagong, bagamat mabagal, ay determinado sa kanyang layunin. Ang bawat hakbang na inilalakad niya ay puno ng tiyaga. Hindi siya dumaraan ng mabilis. Hindi siya nagmamadali. Ang tanging layunin ni Pagong ay makarating sa finish line ng buo ang tiwala
at pananampalataya sa sarili. Samantalang si Kuneho na nagmadali matapos magpahinga ay nagsimula ng magpakabisi sa kanyang takbo. Wala na, tapos na ito ang iniisip ni Kuneho habang tumatakbo patungo sa finish line. Hindi pa rin makakatalo sa akin si Pagong. Sigurado akong hindi pa siya nakarating kahit kalahating daan. Ngunit sa gitna ng mabilis na takbo ni Kuneho, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit parang wala akong naririnig na ingay mula sa mga hayop? Tanong ni Kuneho sa sarili. Bakit hindi ko pa rin siya nakikita? Ang mga mata ni Kuneho ay nagsimulang mag-alala, ngunit hindi siya huminto. Patuloy siya sa pagtuloy. Naniniwala pa rin na siya ang pinakamabilis. Ang lahat ng ito ay para sa kanya, ang tagumpay na hindi na niya kailangang labanan pa. Habang ang mga hayop ay abala sa kanilang sariling pag-uusap at obserbasyon, ang Pagong ay hindi alintana sa ingay. Bagamat walang ibang makakita sa kanya, ang kanyang katawan ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang makarating sa finish line. Hindi siya tinatablan ng anuman. Hindi siya nalulunod sa mga panunuya ng iba. Sa bawat hakbang na ginawa ng Pagong, ang kanyang loob ay lumalakas. Bawat paggalaw ay may pag-asa at mas higit pang determinasyon. Ang mga hakbang na tila mabagal ay may kasamang lakas na hindi nila nakikita. Ang tagumpay ni Pagong ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kabilis maglakad, kundi sa kung gaano siya magtiwala sa sarili at sa kanyang tiyaga. Ngunit sa isang iglap, ang mga mata ni Kuneho ay kumislap. Hindi siya nakapaghintay na makausap ang mga hayop na nakatambay sa paligid ng finish line. Nang bumangon si Kuneho mula sa kanyang mabilis na pagtakbo at tinitingnan ang kanyang paligid, naramdaman niyang ang finish line ay malapit na. Wala na, sabi ni Kuneho sa sarili. Sana ito na ang aking pagkakataon. Ang mga hakbang ni Kuneho ay bumilis pa. Isang daloy ng hangin, isang tunog ng naglalakbay na paanan. Ang bilis at galak na nararamdaman ni Kuneho ay parang isang matinding sigaw ng tagumpay. Huwag na siyang pigilin pa at nararamdaman niyang mananalo siya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mabilis na pagtakbo. Ngunit sa kabila ng mabilis na lakad ng Kuneho, si Pagong ay patuloy pa rin sa paglalakad. At sa kabila ng lahat ng ito, si Pagong ay may higit na lakas sa kanyang mga hakbang. Mayroong isang hindi makikita ng mga hayop, isang lakas na hindi nakikita kundi sa pagkilos ni Pagong. Hindi ko na kailangang magmadali, sabi ni Pagong sa sarili. Ang bawat hakbang ay magdadala sa akin ng tagumpay. Ang mga mata ni Kuneho ay nagsimulang manghina. Teka, ang nag-aalalang iniisip ni Kuneho. Baka hindi ko pa kaya. Baka si Pagong ay may lihim na hindi ko alam. Habang patuloy na tumatakbo si Kuneho, hindi niya maiwasang maramdaman ang hirap at kaba na dulot ng kanyang pagmamadali. Ang mga hakbang niyang mabilis na kanina lamang ay puno ng sigla, ngayon ay tila bumibigat. Alam niyang malapit na siya sa finish line, ngunit may kakaibang pakiramdam na nagsimula ng magtago sa kanyang dibdib. Ang alikabok
mula sa kanyang takbo ay nagiging mas makapal at ang kanyang mga binti ay nagsisimula ng mangawit. Hindi na kasing gaano ang kanyang katawan at ang bilis na kanyang ipagmamalaki noon ay tila nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tumitigil. Sigurado na ako ang mananalo, wika ni Kuneho sa sarili. Wala nang makakatalo sa akin, hindi si Pagong. Pero sa kabila ng kanyang mga salitang iyon, ang kanyang katawan ay hindi na matulungan ng mabilis na pagtakbo. Ang bawat hakbang na siya ay gumawa ay tila mabigat at habang tumatakbo siya, iniisip niya ang tungkol sa mga hayop na nag-aabang sa finish line, naghihintay sa kanyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iisip na madali na niyang matatalo si Pagong, ang hindi inaasahang nangyari, ang mga pakiramdam na hindi inaasahan ni Kuneho, ang kanyang katawan, napagod at walang lakas, ay nagsimulang magtulungan upang huminto siya. Hindi pa man siya makakabuo ng malakas na paghinga, natagpuan niya ang sarili sa isang malalim na lilim, sa ilalim ng isang malaking puno. Siguro naman hindi pa rin makakalapit si Pagong, wika ni Kuneho sa sarili. At habang naglalakad siya patungo sa lilim ng puno, naramdaman niyang ang katawan niya ay humihiling na magpahinga. Hindi ko na kayang magpatuloy pa, dagdag niya. Maya-maya, magigising din ako at makikita ko na tapos na ang lahat. Kumandong siya sa isang makapal na ugat sa ilalim ng puno at nagsimulang magpahinga. Ang malamlam na sikat ng araw na tumatama sa kanyang balahibo ay nagbigay ng isang nakaka-relax na pakiramdam. Hindi pa rin tumitigil ang kanyang isip sa ideya ng panalo. Hindi ko na kailangang magmadali. Sigurado akong makakabalik pa ako, ang iniisip ni Kuneho habang siya ay nagsisimulang matulog. Tila napapansin na ni Kuneho na ang kanyang katawan ay unti-unting humihina at nawawala ang pagnanais na magpatuloy. Napakabilis ng takbo kanina at sa kabila ng lahat ng sigla, ang pagod at ang labis na pagtulog ay nagsimula ng magpatibay ng kanyang desisyon. Siguro nga ay wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Sa ilalim ng dilim ng puno, si Kuneho ay natutulog ng mahimbing. Habang siya ay mahimbing na natutulog, si Pagong ay patuloy na naglalakad ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ni Pagong ay nagdadala ng tiwala sa sarili. Walang sino man ang makakasabay sa kanyang tiyaga at sa bawat hakbang, hindi siya nagmamadali. Siya ay nagtitiwala na sa huli, ang bawat hakbang na nagdadala sa kanya ng kalmado ay magdadala rin sa kanya sa tagumpay. Si Pagong, bagamat hindi kasing bilis ni Kuneho, ay patuloy sa kanyang landas at walang anumang bagay na maaaring magpahinto sa kanya. Hindi siya nagmadali at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ang finish line ay unti-unting lumalapit sa kanya. Ang mga mata ni Pagong ay puno ng tiwala at pananampalataya sa kanyang mga hakbang. Alam niyang walang makakatalo sa tiyaga at hindi pagsuko, habang si Pagong ay patuloy sa kanyang mabagal ngunit matiyagang lakad. Si Kuneho ay hindi pa rin nakakaramdam na may hindi maganda na nangyayari.
sa ilalim ng lilim ng puno. Ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng ginhawa. Ngunit wala siyang ideya na si Pagong ay papalapit na sa finish line. At sa kabila ng lahat ng pagmamadali ni Conejo, hindi pa rin siya nakarating sa dulo. Si Conejo ay patuloy na natutulog nang walang kaalaman na si Pagong ay nagsisimula ng magtagumpay. Hindi sa bilis, kundi sa tiyaga. Nagpatuloy si Pagong. Hindi siya nagmadali at hindi siya huminto sa kabila ng mga tawanan at pangungutya ng iba. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa pagsusumikap at sa hindi pagsuko. Habang ang buong kagubatan ay patuloy na nagmamasid sa karera, si Conejo ay mahimbing na natutulog sa lilim ng puno. Ang kanyang katawan ay pagod at ang mga mata niya ay hindi na muling nagbukas. Sa bawat segundo, ang oras ay dumadaan at sa kabila ng lahat ng ingay at sigawan mula sa mga hayop na nasa paligid, si Pagong ay patuloy na naglalakad, dahan-dahan ngunit tiyak papalapit sa finish line. Ang mga hayop ay nagsimula ng magtaka. Hindi pa rin nakikita si Conejo, wika ng isang usa na nakatambay sa gilid ng kalsada. Bakit kaya hindi pa siya lumalabas sa likod ni Pagong? Sigurado akong siya ang magwawagi. Hindi pa natatapos ang laban. Hindi pa tapos ang karera. Wika naman ng isang ibon. Nagsisimula ring magtaka sa mga nangyayari. Pero hindi ko pa rin maisip na si Pagong ay may laban-laban kay Conejo. Ang mga hayop ay nagpatuloy sa pag-uusap. Ngunit walang sino man ang nakapansin na si Conejo ay natutulog sa ilalim ng puno. Patuloy na ang paglalakad ni Pagong, mabagal ngunit matiyaga. Ang bawat hakbang ay puno ng konsentrasyon at sa bawat pag-ikot ng kanyang mga paa, tila siya ay mas lumalapit sa tagumpay. Ang finish line ay malapit na, ngunit si Pagong na hindi nagmamadali ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang sa dulo at walang kahit anong ingay mula sa paligid ang makakapigil sa kanya. Hindi siya tumitingin sa kanan o kaliwa at walang mga sigawan mula sa mga hayop ang makakapagpatigil sa kanya. Ang bawat hakbang ni Pagong ay patuloy na lumalapit sa kanyang layunin. Ang bawat minuto ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Hindi alintana kung gaano kabilis o kabagal ang takbo ng buhay. Ang mahalaga ay hindi huminto at hindi mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng ingay at sigawan mula sa mga hayop, si Pagong ay nanatiling kalmado at determinado sa kanyang mga hakbang. Wala siyang pakialam sa mga biro o pangungutya ng ibang hayop. Siya ay patuloy na lumalapit sa finish line na may kabuntot na tiwala sa sarili. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, wika ni Pagong sa sarili. Ang tagumpay ay naroroon sa mga patuloy na hakbang na hindi sumusuko. Dahil sa kanyang tiyaga, si Pagong
ay tumuntong na sa dulo ng kalsadang patungo sa finish line. Ang mga hayop ay napansin na siya ay malapit na, ngunit hindi pa rin nila maisip na siya ay magtatagumpay. Wala na, wika ng isang ibon. Si Kuneho ay hindi pa lumabas mula sa ilalim ng puno. Hindi na niya matatalo si Pagong. Ngunit sa isang iglap, si Pagong ay tumapak sa huling hakbang at nakarating sa finish line. Ang mga hayop ay tahimik na nanood at nagsimulang magpalakpakan nang marating ni Pagong ang finish line. Ang kanyang mga hakbang ay patuloy at ang kanyang katawan ay nakangiti sa tagumpay, hindi sa pamamagitan ng mabilis na takbo, kundi sa pamamagitan ng tiyaga. Siya ay nakarating sa dulo. Wala nang ibang hayop na makapagsalita. Ang lahat ay nagtataka kung ano ang nangyari kay Kuneho. Sa ilalim ng puno, siya ay tulog pa rin. Hindi alam na ang kanyang mga kausap na hayop ay nagsimulang magpalakpakan para kay Pagong, habang ang mga hayop sa kagubatan ay nagsisimula ng magpalakpakan at magdiwang sa tagumpay ni Pagong. Si Kuneho, na mahimbing na natutulog sa lilim ng puno, ay hindi pa rin muling nagising. Ang araw ay patuloy na sumisikat, ngunit ang mga mata ng Kuneho ay hindi pa rin nagbukas. Sa kabila ng mga sigawan at palakpakan mula sa mga hayop, si Kuneho ay hindi naririnig ang anumang ingay na nagaganap sa paligid niya. Ang oras ay patuloy na dumadaan at sa wakas, naramdaman ni Kuneho na may kakaibang init sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang gumalaw at nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbukas at nang makita niya ang liwanag ng araw, nagangat siya ng ulo, naguguluhan at tinatanong ang kanyang sarili. Ano na ang nangyari? Tanong niya, habang siya ay gumagalaw at bumangon mula sa kanyang pagkakahiga. Ang mga mata ni Kuneho ay nagsimulang maghanap sa paligid. Napansin niya na tahimik na ang kagubatan at wala nang kasabay na hayop na nagmamadaling tumakbo. Bigla niyang napansin ang isang bagay na hindi siya makapaniwala. Ang finish line na ilang sandali lamang ay malayo pa, ay ngayon ay tapat na sa kanyang mga mata. Ngunit may isang bagay pa na mas nakakapagtaka. Nasa dulo ng linya, si Pagong. Ang mga mata ni Kuneho ay lumaki sa pagkabigla. Ang mga hayop ay abala pa rin sa pagsaludo kay Pagong. Ngunit ang Kuneho ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ko kayang maniwala, bulong ni Kuneho sa sarili. Paano nangyari ito? Hindi ko siya nakitang dumaan. Habang si Kuneho ay abala sa kanyang mga katanungan, ang mga hayop ay nagsimula na ring mag-usap. Si Pagong, siya na nga ang nanalo, wika ng isang ibon na nakatambay sa puno. Hindi ko akalain na matatalo siya ni Kuneho. Ngunit nakita ko, si Pagong ang nakarating sa dulo. Tingnan mo, sabi naman ng usa. Si Pagong ay walang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Hindi siya tumigil, hindi siya nagmadali,
Ang bawat hakbang niya ay tiyak at sa wakas, siya ang nakatapos sa dulo. Ang mga hayop ay nagsimulang magpalakpakan at magbigay pugay kay Pagong. Ngunit si Kuneho na nagsimulang maglakad patungo sa finish line ay hindi pa rin matanggap ang nangyari. Paano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot at kalituhan. Akala ko ako ang panalo. Akala ko hindi makakalapit si Pagong. Dahan-dahan niyang nilapitan si Pagong na tahimik at kalmado pa ring nakatayo sa harap ng finish line. Si Pagong, bagamat pagod, ay nakangiti lamang sa Kuneho. Huwag kang mag-alala, Kuneho. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, sagot ni Pagong. Ang tagumpay ay matutunan mula sa mga hakbang na hindi sumusuko. Si Kuneho ay napakamot sa kanyang ulo at hindi makapaniwala sa sinabi ni Pagong. Ano? Hindi ko yata naintindihan. Sagot ni Kuneho. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Pero, paano? Bakit ikaw ang nanalo? Ang karera ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamabilis. Kuneho, wika ni Pagong. Ito ay tungkol sa pagtutok sa layunin at hindi tumigil kahit gaano pa kahirap ang landas. Hindi ko hinayaan ang mga biro, pangungutya o ang takot na mawalan. Patuloy akong naglakad, bagamat mabagal, at hindi ako tumigil. Nangako ako sa sarili ko na makarating sa dulo. Kuneho, na nagsimula ng mag-isip, ay napabuntong hininga. Naiintindihan ko na. Naging kampante ako. Naging sobrang tiwala na wala na akong inisip kundi ang pagiging pinakamabilis. Hindi ko nakita na ang isang simpleng hakbang, kahit mabagal, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pagmamadali ko. Ang mga hayop na nakatambay sa paligid ay nagsimulang magbigay ng kanilang opinyon. Ito na ang aral ng karerang ito, sabi ng usa. Hindi ang pinakamabilis ang palaging magtatagumpay, kundi ang pinakamataas ang loob at ang hindi sumusuko. Si Kuneho na humarap kay Pagong ay nagpasalamat. Maraming salamat, Pagong. May natutunan ako mula sa iyo. Hindi ko na dapat ipagmalaki ang aking bilis at hindi ko dapat gawing biro ang mga pangarap ng iba. Sabi mo nga, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kabilis, kundi sa kung gaano tayo magsikap at magsusumikap. Si Pagong ay ngumiti at ang mga hayop ay patuloy na nagsaludo sa kanya. Magkaibigan pa rin tayo, Kuneho, wika ni Pagong. Tandaan mo lang, may mga pagkakataon na hindi lahat ng karera ay nasusukat sa kung gaano kabilis tayo tumakbo. Ang mahalaga ay hindi tayo tumigil at natututo tayo sa ating mga pagkatalo. Habang ang mga hayop ay patuloy sa pagpalakpak at pagsaludo kay Pagong, si Kuneho ay hindi na makapagsalita. Nakatingin lamang siya sa finish line na isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Ang mga mata niya ay naglalaman ng pagsisisi at pagkatuto. Hindi niya inisip na ang pinakamabilis na takbo
ay hindi palaging magdadala sa iyo sa tagumpay. Si Pagong, na patuloy na nakatayo sa kanyang lugar, ay hindi pa rin natitinag. Ang kanyang mata ay puno ng kapayapaan at katapatan. Hindi tulad ng kuneho na ngayon ay nakaramdam ng labis na kalungkutan. Ngunit si Pagong, bilang isang mabuting kaibigan, ay hindi nais na magdiwang sa ibabaw ng pagkatalo ng iba. Lumapit siya kay kuneho at nagbigay ng isang matamis na ngiti. "Hindi mo kailangang magtampo, kuneho," wika ni Pagong. "Ang tunay na karera ay hindi nasusukat sa kung gaano kabilis ka tumakbo, kundi sa kung gaano ka nanatiling matatag at hindi sumuko." Si kuneho, na nahulog ang mga balikat, ay tumingin kay Pagong at dahan-dahang nagsalita. "Hindi ko kayang tanggapin ang pagkatalo. Akala ko ako na ang panalo. Akala ko walang makakatalo sa akin. Pero sa huli, ikaw pa ang nanalo." May mga pagkakataon na ang mga bagay ay hindi nangyayari tulad ng inaasahan natin. Pagong ay ngumiti at tinapik sa balikat si kuneho. "Lahat tayo ay may natutunan mula sa ating mga pagkatalo, kuneho. Ang mahalaga ay hindi natin ito tinitingnan bilang wakas, kundi bilang isang simula ng isang bagong paglalakbay. Hindi ako nanalo dahil ako ang pinakamabilis, kundi dahil hindi ako tumigil. Ang pagiging matiyaga at hindi pagpapatalo sa kahit anong hamon ay mas mahalaga kaysa sa kung gaano tayo kabilis tumakbo." Ang mga hayop sa paligid na kanina'y tahimik ay nagsimula ng magbigay ng papuri kay Pagong at kay kuneho. Ang mga usa, ibon at iba pang hayop ay nagpatuloy sa pagpalakpak, hindi lang para kay Pagong, kundi pati na rin kay kuneho, na ngayon ay natutunan na ang tunay na halaga ng tiyaga at kasipagan. "Bilog ang mundo," sabi ng isang ibon. Ngayon ay matututo si kuneho at isang araw ay magiging tagumpay siya sa ibang paraan. Ang karera ng buhay ay hindi tungkol sa mabilis na pagtakbo, kundi sa pag-abot ng layunin ng hindi sumusuko. Si kuneho, habang iniisip ang mga aral na natutunan, ay nagsimulang magtawanan. "Oo nga," sagot niya, "ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa bilis. Salamat, Pagong, sa pagpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng karera." Si Pagong ay ngumiti at sinabi, "Hindi ko kailangang magpatawad, kuneho. Wala kang ginawang mali. Lahat tayo ay natututo at sa bawat karera may aral na matutunan. Ang mahalaga ay nagsimula kang matutunan kung paano magpatuloy." Ang araw ay patuloy na sumisikat at ang mga hayop ay nagtipon upang magsaya. Si Pagong ay hindi nagmamadali at si kuneho ay hindi na masyadong nagmamadali. Ang bawat isa sa kanila ay natutunan ang kahalagahan ng pagtitiyaga, pasensya at pagiging mahinahon sa kabila ng mga pagsubok. Ang karera, bagamat may isang nagwagi, ay nagbigay ng aral na tumatak sa lahat. Ang mga hayop ay nagsimula ng magbalik sa kanilang mga tahanan,
Ngunit bago sila tuluyang umalis, nagsimula silang mag-usap ng isa't isa tungkol sa mga bagay na natutunan nila mula sa karera. Ang kagubatan ay puno ng kasiyahan at ang bawat isa ay bumalik sa kanilang mga gawain. Ngunit may kasamang bagong pananaw sa buhay. Si Kuneho, bagamat siya'y nadapa sa karera, ay natutunan ang isang mahalagang leksyon na ang pagiging mabilis ay hindi palaging nagpapakita ng tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi batay sa bilis, kundi sa pagtitiyaga, pasensya, at hindi pagsuko. Si Ipagong naman, sa kabila ng kanyang mabagal na hakbang, ay napatunayan na ang pagiging matiyaga ay laging nagbubunga ng maganda. Ang karera ng Kuneho at ng Pagong ay natapos na. Ngunit ang mga aral na kanilang nakuha ay magpapatuloy sa kagubatan. Ang bawat hayop ay natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mabilis na pagtakbo, kundi sa lakas ng loob na patuloy na maglakad kahit gaano pa kabigat ang mga hakbang. Sa araw na iyon, matapos maganap ang karera, ang mga hayop ng kagubatan ay natutunan ang isang mahalagang aral na hindi nila malilimutan. Bagamat ang karera ay natapos na at si Pagong ang nagwagi, hindi ang pagiging mabilis ni Pagong ang naging dahilan ng tagumpay. Sa halip, ang kanyang matiyaga at hindi sumusukong lakad ay nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Si Kuneho, na siyang pinakamabilis, ay natutunan din ang isang mahalagang leksyon sa buhay. Ang pagiging mabilis at magaling ay hindi laging nagpapakita ng tagumpay. Minsan, kailangan din natin ng tiyaga, pasensya, at tamang pag-iisip upang makarating sa ating layunin. Matapos ang karera, ang mga hayop ay nagsama-sama upang magdiwang at mag-usap tungkol sa mga natutunan nila mula sa laban ng Kuneho at Pagong. Lahat ng hayop ay tumango at nagsimulang magpahayag ng kanilang mga opinyon. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kabilis, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang bawat hakbang na tinatahak natin. Wika ng isang matandang usa. Si Kuneho ay mabilis, ngunit natutunan niyang ang tagumpay ay hindi lang sa unang hakbang. Si Pagong naman ay nagpatuloy ng hindi tumitigil. Si Pagong ang tunay na nagwagi. Ang mga ibon naman ay nagsimulang mag-usap. Oo nga, si Pagong ay hindi nagmadali. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal pero tiyak, kaya siya nanalo. Si Kuneho, na nakikinig sa lahat ng ito, ay nagsimulang mag-isip ng malalim. Hindi na siya galit o malungkot. Sa halip, siya ay natututo. Naiintindihan ko na ngayon. Dati, ang alam ko lang ay maging mabilis. Inisip ko na basta mabilis ka, panalo ka na. Pero ngayon, naisip ko na kailangan ko ring matutong magtiyaga. Maraming bagay ang natutunan ko mula kay Pagong. Si Pagong, na tahimik lamang, ay ngumiti at nagpasalamat sa lahat ng mga hayop. Ang pinakamahalaga ay hindi ang bilis, kundi ang hindi pagsuko. Lahat tayo ay may kakayahan.
Ang tagumpay ay makakamtan hindi sa kung gaano tayo kabilis, kundi sa kung paano natin ginagawa ang ating makakaya at hindi tumitigil sa pag-abot sa ating mga pangarap. Dahil sa karerang ito, naging mas maligaya ang lahat ng hayop sa kagubatan. Alam nila na ang buhay ay puno ng mga hamon at minsan kailangan nilang magpatuloy ng mabagal ngunit tiyak upang makarating sa dulo. Ang mga hayop ay nagsimulang magtulungan at magkaisa sapagkat natutunan nilang hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa bilis. Ang mga hayop ay nagsimula ng bumalik sa kanilang mga gawain, ngunit dala nila ang mga natutunan mula sa karerang ito. Si Kuneho ay nagpatuloy sa kanyang pagtakbo, ngunit ngayon ay natutunan niyang magpahinga kapag kailangan at hindi magmadali. Si Pagong naman ay nagpatuloy sa kanyang mabagal ngunit matiyagang lakad, at sa bawat hakbang ay natutunan niyang magtiwala sa sarili at sa proseso ng buhay. Ang aral ng kwento ay simple at mahalaga. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng ating pagtakbo, kundi sa ating pagtitiyaga, lakas ng loob at hindi pagsuko. Minsan, ang pinakamabilis na hakbang ay hindi ang pinakamahalaga. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa mga hakbang na hindi tumitigil kahit na mabagal. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi sa kung gaano ka kabilis tumakbo, kundi sa kung paano mo tinahak ang bawat hakbang ng iyong buhay, matyaga, determinado at puno ng pag-asa.